Magandang araw mga ka-istorya, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang inyong matututuhan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kwentong bayan, mga elemento at ang halimbawa mula sa panitikang taglay ng Timog Agusan. Atin munang alamin kung ano nga ba ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay sumasalamin sa kalinangan at kabihasnan ng isang bayan na may mga tauhan na Diyos at Diyosa at mga anito. Narito naman ang mga elemento ng kwentong bayan. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang mga karakter na nagbibigay buhay sa akda. Kalawa ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang panahon o lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa akda. Pangatlo ay ang banghay. Ang banghay ay tumutukoy sa balangkas ng kwento. Ito ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Narito naman ang nilalaman ng banghay. Una ay ang panimulang pangyayari. Dito matutunghayan ang pagpapakilala ng tauhan at ang tagpuan. Ikalawa ay ang tunggalian. Dito makikita ang pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kanyang kakaharapin. Pangatlo ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ay ang pinakamataas at kapanapanabik na bahagi ng kwento. Sa bahaging ito, unti-unting nabibigyang solusyon ang suliranin. Pang-apat ay ang kakalasan. Ang kakalasan sa bahaging ito, nalulutas ang suliranin at natatamo ng pangunahing tauhan ang layunin. Ito ang nagbibigay ng daan sa wakas ng kwento. Panghuli ay ang resolusyon. Sa bahaging ito, magkakaroon ng kwento ng isang makabuluhang wakas na maaring magresulta sa kasiyahan o kalungkutan. Narito naman ang katangian ng kwentong bayan. Una, kwentong nagmula sa isang puok na naglalahad ng katangi-tanging salaysay ng lugar. Pangalawa, masasalamin ang kultura ng bayang pinagmulan nito. Narito naman ang mga salitang binigyang kahulugan na makikita ninyo sa inyong panunood. Una ay ang magbabadya, itinuturing ng mga manubong na makapangyarihan sa lahat. Ikalawa ay ang naidlip, nangangahulugang nakatulog ng panandalian o sa maikling oras lamang. Ikatlo ay ang nakahandusay, nangangahulugang nakahiga na walang malay. Batay sa heograpiya ng lalawigan ng Timog Agusan, marami o kadalasang may mga anyo niyang tubig gaya ng mga ilog, talon o batis at mga busay sa lungsod na sakop nito. Si Tanhuban sa pananaliksik ni Dr. Fe S. Bermiso. Si Tanhuban ay pinatira ni Magbabadya na nag-iisa at mapayapa sa tabi ng talon upang bantayan ang kalikasan. Si Tanhuban ay gumawa ng higaan sa ilalim ng kahoy na tinawag na bugni at ito ang kanyang naging tirahan. Isang araw, habang sandaling naidlip si Tanhuban, bigla na lamang siyang ginising ng isang malakas na tawag mula sa malayong bundok. Nagtaka si Tanhuban dahil ang sumagot sa tawag mula sa malayong bundok ay parang nasa tubigan lamang ng talon malapit sa kanyang hinihigaan. Bumangon si Tanhuban at dahan-dahang pumunta sa may talon. Laki niyang pagtataka dahil may nakita siyang napakagandang babae, gayong alam niyang siya'y nag-iisa sa lugar. Bahagyang nahiya si Tanhuban, kaya bumalik siya sa kanyang higaan sa ilalim ng kahoy na bugni. Lalong nagtaka si Tanhuban nang biglang bumagyo. Nag-alala siya sa babaeng naligo, kaya bumalik siya sa may talon, ngunit hindi na niya nakita ang babae dahil ito ay nalunod na pala dahil sa baha na dala ng bagyo. Hinanap ni Tanhuban ang babae. Natagpuan niya ito na nakahandusay sa malaking bato. Wala na itong buhay. Dali-dali niya itong dinala sa kanyang lantay sa ilalim ng punong bugni. Nagsagawa siya ng ritual. Nagkatay siya ng manok at nagsindi ng kandila at nagdasal kay Magbabadya. Ilang saglit pa ay muling nabuhay ang babae at nag-usap sila ni Tanhuban. Itinanong niya sa babae ang pangalan nito. Sumagot ang babae na siya si Salinian, ang tanging naiwan sa kanyang lahi na naninirahan sa Ilog Agdawan na pinag-aawayan ng maraming tribo hanggang sa ito ay nagpatayan at unti-unting naubos. Pinakilala din ni Tanhuban ang sarili kay Salinian na siya ay pinatira ni Magbabadya upang maging tagapagtanggol sa kalikasan ng kanilang lugar upang walang sisira nito sa kasalukuyan hanggang sa susunod na salinlahi.
Sinabi ni Tanhuban na tungkulin niyang sabihin sa buong salinlahi na ingatan at ipagtanggol ang lupang bigay ng magbabadya kasama na ang mga katubigan, kagubatan at iba pa upang walang sinumang tribo na sisira nito. Nagustuhan niyo ba ang kwentong bayang inyong napanood, mga kaistorya? Kung gayon, batid kong masasagutan na ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Una, maaari mo bang ilahad ang napanood na kwento? Gawing gabay ang nasa ibaba. Una, tauhan. Ikalawa, tagpuan. Ikatlo ay ang banghay. Ang banghay naman ay mayroong mga bahagi. Una, panimulang pangyayari. Kalawa ay ang tunggalian. Ikatlo ay ang kasukdulan. Pang-apat ay ang pababang pangyayari. At ang panghuli ay ang resolusyon. Ikalawa, ano ang malaking bilin sa iyo ng inyong mga magulang? Nasunod ba ang mga ito? Bakit oo? Bakit naman hindi? Pangatlo, nasubukan mo na bang may hindi ka nais-nais na nangyari dahil pinairal mo ang iyong hiya? Ano ang iyong ginawa upang hindi gaanong lumala ang sitwasyon? Pang-apat, ano sa tingin mo ang nabanggit sa kwento na masasabi mong nagmula talaga ito sa Timog Agusan? Panglima, ano ang kultura o katangian nating mga Agusanon ang nabanggit sa kwento? Panghuli, ano ang iyong napagtanto pagkatapos mapanood ang kwento? Hanggang sa muli, mga kaistorya! Maraming salamat sa panunood! Paalam!